Si BlackRock ay isa po sa pinakamalaking asset manager sa buong mundo at siya pong muli ay nagpaparamdam sa Bitcoin market. Ayon po sa pinakahuling ulat, bumili itong si BlackRock ng napakaraming Bitcoin. Yan, mahigit 5,600 na BTC ang kanyang binili sa loob lamang ng isang araw. At ito ay bahagi ng tuloy-tuloy na pagbili po nila sa loob ng 15 araw. Kaya ang tanong po ngayon ay magtutuloy-tuloy na ba ang pag-akyat ni Bitcoin at aabot na po ba siya sa presyong $100,000? Kaya yan po ang pinakamalaking tanong na siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa lamang po muna ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. Ngayon simulan po natin sa kung ano po ang ginawa ni BlackRock at bakit po ito mahalaga. Nito pong nakaraang Lunes, si BlackRock ay muling bumili ng 5,613 na Bitcoin. Sa halaga ngayon ni Bitcoin na nasa $94,500, ang biniling ito ay may katumbas na humigit kumulang $530 million. Yan, ang conversion po niyan sa pera natin ay nasa 30 billion pesos. Yan, 30 billion Philippine peso. At hindi lang ito isang beses na pagbili, sapagkat sa loob po ng 15 magkakasunod na araw ay tuloy-tuloy ang pagbili ng BlackRock ng BTC sa pamamagitan ng kanilang ETF na tinatawag na iBit or iShares Bitcoin Trust. Ayan. Kung iisipin natin, si BlackRock ay parang isang dambuhalang investor na walang sawang tumutok sa pagbili ng Bitcoin. Para siyang nagsha-shopping ng crypto habang ang iba ay nag-aalangan pa. At ang nakakagulat mula nang inilaunch ang iBit, umabot na po sa $44 billion ang kabuuang halagang nailagay nila sa Bitcoin ETF. Kaya yan, laki na. Ngayon is ano po ang ibig sabihin ng inflows at ETF para kay Bitcoin? Kaya para po ito sa mga baguhan at hindi pa nakakaalam or wala pang gaanong ideya sa ETF. Yan, para sa mga hindi pa pamilyar, ang ETF ay ibig pong sabihin niyan ay Exchange Traded Fund, kung saan ay isang uri ng investment vehicle na nagbibigay daan sa mga institutional investors gaya ng mga bangko at saka fund managers para makabili ng exposure sa Bitcoin nang hindi kailangang direktang bumili ng crypto. Isipin mo itong parang indirect na paraan ng pag-invest kay Bitcoin, pero gamit ang traditional financial system. Ang tawag po sa perang pumapasok sa mga ETF ay inflows. Ang tuloy-tuloy na inflows na tulad ng ginagawa ni BlackRock ay nagpapakita na tumataas ang kumpiyansa ng malalaking investor kay Bitcoin. Ibig sabihin, hindi lang tayong mga retail trader ang interesado. Mismong mga institution na ang handang mag-invest ng bilyong-bilyong piso para lang makabili ng Bitcoin. Ngayon is ang sunod po nating tanong dito ay ano naman po ang sinasabi ng mga analyst sa galaw ni Bitcoin ngayon. Ayan. Habang tuloy-tuloy ang pagpasok ng pera sa Bitcoin ETF, ang presyo naman ni Bitcoin ay nananatili sa bandang presyong $94,500. Ayon po sa ilang mga analyst, malaki ang posibilidad na sumabog pataas si Bitcoin at tumama sa target price na $100. Isa sa mga sinusuwat ng mga eksperto ay ang tinatawag po na MVRV ratio. Ito ay isang metric na tumutukoy kung overvalued o undervalued ang isang asset base sa presyo kung kailan po ito binili ng mga tao. Ngayon, bumagsak po ang MVRV ratio ni Bitcoin sa 1.74 na isang mean level o karaniwang antas. Kaya yan, nakikita po natin dito ang kanilang ibinahagi na chart
ni Bitcoin sa kanyang MVRV bonds. Ayan, ayon po sa ilang analyst, ito ay sinyalis na tapos na raw ang fraud o sobrang hype at ready na ulit si Bitcoin para sa panibagong pagsabog nito. Parang nireset ang market. Para bang binura muna ang pressure bago muling sumiklab. Ayan, ang tindi. Ngayon ay ano naman po ang posisyon ni IBIT kumpara sa ibang Bitcoin ETF. Ayan. Balikan po natin ang IBIT. Ayon po sa datos, kahit may mga Bitcoin ETF tulad ng Fidelity or FBTC, yan, nandiyan na rin ang Bitwise or BitB at ang Grayscale na GBTC. Si IBIT ni BlackRock ang siyang namamayagpag, or sa madaling salita is mas matindi pa rin ang IBIT ni BlackRock kumpara sa ibang mga Bitcoin ETF. Habang ang iba ay may netong palabas ng pera, si IBIT naman ay may tuloy-tuloy na pagpasok ng bilyong-bilyong dolyar. Sa katunayan, ayon po kay Ginong Eric Balcunas ng Bloomberg, umangat na sa pangwalo si IBIT sa buong mundo pagdating po sa dami ng YTD flows. Ayan, YTD flows o ito po yung perang pumasok ngayong taon. Mula po sa wala sa top 50, ngayon ay isa na po siya sa pinakaaktibong ETF. Kaya ang tindi. Ngayon ay posible ba talagang umabot si Bitcoin sa presyong $100,000? Yan, ang tanong ngayon ay aabot na ba talaga si Bitcoin sa presyong $100,000? Ayon po sa CoinGate ay may posibilidad na manatili si Bitcoin sa bandang $94,600 sa susunod na buwan. Pero kung magpapatuloy ang ganitong klaseng inflows mula sa mga institution tulad ng BlackRock, malaki daw po ang chance na tumaas pa si Bitcoin. Sa kasaysayan po ng crypto market, malaki ang epekto ng institutional buying sa price movement. Kapag malalaking players po ang pumasok, kadalasang sumusunod ang retail investors at dito nagsisimula ang bull run. Kung hindi man agad ngayon, maaaring sa loob ng ilang linggo o buwan ay makakita tayo ng breakout papunta sa 6-digit level na presyo or $100,000 or higit pa. Ngayon ay pag-usapan na po natin ang posibleng maging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto enthusiast. Para sa atin, ang balitang ito ay napakahalaga. Una, pinapakita nito na hindi pa tapos ang laban ni Bitcoin. Habang ang ibang tao ay natatakot at nagbebenta, si BlackRock naman ay walang takot na bumibili ng libo-libong Bitcoin. Pangalawa, mas lumalakas po ang kumpiyansa ng buong market kay Bitcoin bilang isang lehitimong asset. Kung ikaw ay nag-iisip kung maghuhudol ka pa ba o magbebenta na, ito ay isang paalala na malaki pa ang posibilidad na pag-akyat ni Bitcoin. Siyempre, hindi po ito isang financial advice, pero magandang maging aware po tayo sa galaw ng mga malalaking players sa market. At ayan, bilang panghuli, ang masasabi ko naman tungkol dito ay para sa akin, ang ginagawa ni BlackRock ay isang malinaw na mensahe. Sinasabi po nila sa buong mundo na may tiwala sila kay Bitcoin bilang digital asset ng hinaharap. Hindi sila bibili ng ganitong kalaking halaga kung hindi po sila kumpiyansa sa long-term na potensyal nito. Bilang isang retail investor, magandang maging alerto po tayo sa mga ganitong galaw. Hindi natin kailangang gayahin ang kanilang laki ng hindi po natin kailangang pantayan o gayahin o tularan ang kanilang malalaking investment, pero maaari po tayong matuto sa kanilang mga kilos. Ang disiplina, pasensya at tamang kaalaman ang siyang susi sa tagumpay dito sa crypto market. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood.
Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.